Kapag sinabing luya, ano agad ang pumapasok sa isip ninyo? Salabat kapag inuubo? Sangkap sa tinola? O pampawala ng lansa ng isda at karne? Halos lahat tayo ay may luya sa kusina, pero kakaunti lang ang tunay na nakakaalam kung gaano na ito katagal ginagamit ng tao. Kung bakit hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga pinakasikat na halamang patuloy na ginagamit ng mga tao. Sa loob ng libu-libong taon, ang simpleng ugat na ito ay naging bahagi ng pagkain, tradisyonal na panggagamot, at maging ng kalakalan sa iba't ibang panig ng mundo. Tara! Lawakan pa ang inyong kaalaman tungkol sa halamang ito, ang luya. Bagamat karaniwang tinatawag nating ugat ang luya, ang bahaging ginagamit natin ay hindi talaga ugat, kundi isang rhizome o tangkay na tumutubo sa ilalim ng lupa. Dito nakaimbak ang karamihan sa sustansya at mga natural compounds ng halaman. Isa pa sa mga nakakagulat na katotohanan ay mahigit 5,000 taon na itong ginagamit ng tao. Isa rin ito sa mga unang pampalasang ipinagpalit sa pagitan ng iba't ibang bansa noong sinaunang panahon. Dahil mataas ang halaga nito noon, may mga pagkakataong itinuturing pa itong mahalagang produkto sa kalakalan. Ang kakaibang anghang ng luya ay nagmumula sa natural compound na tinatawag na gingerol, na siya ring pinag-aaralan ng mga eksperto dahil sa mga posibleng benepisyo nito sa kalusugan. Kapag naman natuyo ang luya o naluto sa mataas na temperatura, nagiging shogaol ang ilan sa mga compound nito. Dahilan kung bakit bahagyang nag-iiba ang lasa at aroma nito. Hindi lamang sa Pilipinas sikat ang luya. Sa halos bawat kontinente ay may sarili silang paraan ng paggamit nito. Sa Japan, karaniwan itong isinasama sa sushi bilang pickled ginger upang linisin ang panlasa sa bawat kagat. Sa India naman, isa ito sa pinakamahalagang sangkap ng maraming curry at tradisyonal na inumin. Sa China, madalas itong gamitin sa mga sopas at herbal preparations. Sa Middle East at Europe, ginagamit din ito sa paggawa ng cookies, cake, at iba't ibang dessert. Sa madaling salita, ang luya ay isa sa mga halamang tunay na nakatawid sa iba't ibang kultura at panahon. Ang luya ay ginagamit bilang pampalasa upang magbigay ng mas mabangong aroma at bahagyang anghang sa mga pagkain. Nakakatulong din itong mabawasan ang malansang amoy ng isda at karne, kaya madalas itong isinasama sa mga lutuing may seafood at manok. Kilalang kilala rin ang luya bilang pangunahing sangkap ng salabat, isang mainit na inuming matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Bukod dito, ginagawa rin itong tsa, syrup, candy, juice at maging sangkap sa ilang soft drinks. Sa ibang bansa naman, ginagamit ang ginger essential oil sa aromatherapy at massage oils dahil sa mabango nitong amoy. Ang ilan ding cosmetic products gaya ng sabon, shampoo, lotion at skincare products ay gumagamit ng ginger extract bilang isa sa kanilang sangkap. Bukod sa paggamit nito sa pagkain, kilala rin ang luya bilang isa sa mga halamang may pinakamaraming benepisyo sa kalusugan. Isa sa pinakakilala nitong gamit ay ang pagtulong sa mga taong nakararanas ng pagduduwal. Ang luya ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pakiramdam ng pagsusuka, lalo na sa mga taong may motion sickness o sa ilang buntis na nakararanas ng morning sickness. Maaring makatulong din ang luya sa pagpapabuti ng digestion o pagtunaw ng pagkain. Isa rin sa pinakakilalang katangian ng luya ay ang taglay nitong anti-inflammatory at antioxidant compounds. Ang inflammation ay natural na proseso ng katawan kapag may impeksyon o pinsala. Ngunit kapag ito ay tumagal, maaari itong maiugnay sa iba't ibang sakit. Dahil dito, ang luya ay mainam na gamitin bilang bahagi ng isang healthy lifestyle. Makakatulong ito sa pagbawas ng pananakit ng mga kasukasuan sa ilang taong may osteoarthritis.
Kung babalikan naman natin ang kasaysayan nito, pinaniniwala ang nagmula ang luya sa Timog Silangang Asya. Mula rito ay kumalat ito sa India at China kung saan naging mahalagang bahagi ito ng tradisyonal na medisina at pagluluto. Nang lumawak ang kalakalan sa pagitan ng Asya at iba pang kontinente, nakarating ang luya sa gitnang silangan at Europa. Noong Middle Ages, isa ito sa pinakamahalagang spices sa Europe at ginagamit hindi lamang sa pagkain, kundi maging sa pagpreserba ng karne at paggawa ng mga matatamis na pagkain. Nang dumating ang panahon ng mga eksplorador, dinala rin ang luya sa Africa, Caribbean at Americas, dahilan upang maging isa ito sa mga pinakalaganap na halamang pampalasa sa buong mundo. Ngayon naman ay alamin natin kung paano tumutubo ang luya. Isa itong halamang napakadaling alagaan, lalo na sa mga bansang may tropical na klima tulad ng Pilipinas. Hindi ito nangangailangan ng espesyal na kagamitan upang mapalago. Sa katunayan, maaari itong itanim gamit lamang ang isang piraso ng sariwang rhizome na may mga umuusbong na mata o buds. Kapag naitanim sa matabang lupa na may sapat na halumigmig at hindi binabaha, unti-unti itong maglalabas ng mga ugat at dahon. Karaniwang inaabot ng 8 hanggang 10 buwan bago ito maging handa para anihin, bagamat maaari ring kumuha ng batang luya ng mas maaga depende sa pangangailangan. Mas gusto ng halamang ito ang bahagyang may lilim kaysa sa direktang sikat ng araw sa buong maghapon. Dahil madali itong paramihin, marami ring mga Pilipino ang nagtatanim nito sa kanilang bakuran o paso bilang sariling mapagkukunan ng sariwang luya. Marami ring kamag-anak ang luya na kabilang sa parehong pamilya ng Zingiberaceae. Isa na rito ang luyang dilaw o turmeric, na kilala sa matingkad nitong dilaw na kulay at ginagamit sa curry at iba't ibang herbal preparations. Nariyan din ang galangal na mas kilala sa Thailand at Indonesia bilang mahalagang sangkap sa mga sikat nilang pagkain gaya ng tom yum. Kasama rin sa pamilya ang cardamom, isa sa pinakamahal at pinakamabangong pampalasa sa mundo na madalas gamitin sa mga dessert at inumin. Mayroon ding shampoo ginger, isang kakaibang uri ng luya na may malinaw na likidong ginagamit noon bilang natural na shampoo sa ilang lugar. Isa pa ang torch ginger na kilala sa malalaking bulaklak nito at ginagamit sa ilang lutuing Asyano. Bagamat magkakamag-anak ang mga halamang ito, magkakaiba sila ng lasa, amoy, itsura at gamit. Sa kasalukuyan, napakarami ng produktong ginagawa mula sa luya. Bukod sa sariwang luya na mabibili sa palengke, mayroon na ring ginger powder na ginagamit sa baking at pagluluto. Patok din ang ginger tea bags para sa mabilis na paggawa ng tsaa. Marami ring ginger candies na kilalang pasalubong sa iba't ibang bansa. Makakakita rin ng ginger capsules at supplements, bagamat dapat itong gamitin ng may payo ng doktor lalo na kung may iniinom na maintenance medicines. May ginger juice, ginger concentrate, ginger syrup, ginger essential oil, ginger extract, ginger cookies, ginger biscuits, ginger ale, at maging mga sabon, lotion, shampoo, at skincare products na gumagamit ng katas ng luya bilang sangkap. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalawak ang paggamit ng halamang ito sa iba't ibang industriya. Sa huli, ang luya ay higit pa sa isang ordinaryong sangkap sa kusina. Isa itong halamang may napakahabang kasaysayan, mayamang kultura at patuloy na ginagamit dahil sa mga katangiang taglay nito. Mula sa sinaunang kalakalan hanggang sa modernong pagluluto, nananatiling mahalagang bahagi ang luya ng ating pagkain at pang-araw-araw na pamumuhay. Marahil kaya hanggang ngayon ay hindi ito nawawala sa ating mga kusina at hardin ay dahil napatunayan na ng panahon ang halaga nito.
Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.